Sound check. Ayan, ready na po ba kayo sa sermon this morning? Ayan. So, Blessed Sunday po, no? So, ngayon po ay IPM Sunday. Ayan. So, isang blessed IPM Sunday po sa ating lahat. So, ang bilis po ng panahon, ano? Matatapos na po yung March and then by tomorrow, start na po ng Holy Week. Ayan. And yamang IPM Sunday po, syempre, ayan, check po muna natin kung gumagana ang ating slide. Ayan. Sa IPM Sunday, ang magiging focus po natin dito ay, ayan, prayer. Ayan. Suglan po ako ng very light. Ayan. So, magiging focus po natin ay prayer or panalangin. Ayan. So, i-focus po natin sa prayer. And kapag naririnig po natin yung salitang prayer or panalangin, siguro po, madalas naiisip natin ay basic. Ay, alam ko na yan, ginagawa ko yan eh. Bago kumain, bago matulog. Basic, alam ko na yan. Pero kung alam na po natin kung ano yung prayer, kung ano yung panalangin, ang tanong po is, bakit po tayo nagsastruggle? Bakit po tayo nahihirapan minsan manalangin? Bakit po hindi tayo consistent manalangin? Or minsan, depende sa emosyon, depende sa sitwasyon ang pananalangin. And kung minsan, may mga pagkakataon na kapag after po nating manalangin, bakit walang kasamang action? Na nagtapos lang sa prayer, pero wala kang ginawa after. And sa mga panahon po na to, no, mga nangyayari sa paligid, kung alam na po natin ng prayer, bakit may mga pagkakataon na ang daming kailangan ipanalangin sa paligid, pero dun pa tayo tinatamad manalangin? So kung alam na natin, bakit tayo nagsistruggle sa mga ganung bagay? So ibig sabihin, hindi po basic ang prayer. Hindi siya simple, hindi siya alam na natin. Kasi po, ang tunay na prayer, kung magiging honest po tayo, meron po siyang lalim na maaaring hindi pa po natin nauunawaan at kailangan po natin siyang maunawaan or kung nauunawaan na natin, maganda, ma-refresh po siya sa atin. Lalo na kung nagiging routine na lang sa atin ang panalangin. Ayan. And syempre po, ang tunay na panalangin, hindi lang po siya yung basta paghingi. Hindi ka lalapit dahil, Lord, penge neto. Lord, kailangan ko neto. Lord, wala na pong ganito, baka naman ganito. Hindi lang po siya action ng paglapit at paghingi. Kasi ang panalangin po, ito po ay may kalakip na number 1, surrender. Number 2, meron siyang obedience, pagsunod. And minsan, or sa ilang pagkakataon, kapag tayo po ay nananalangin, meron siyang kalakip na sakit. Minsan po, masakit manalangin. Masakit. Okay po, lalo na sa mga pagkakataong kailangan mong maging okay kahit hindi. Kaya siya masakit. Okay po? And alam nyo po ba, yung pag-uusapan po natin ngayon, hindi po siya theory. When we say theory, idea lang siya. Ibig sabihin, hindi pa siya nagagawa. Kasi yung pag-uusapan po natin this morning, nagawa na siya. Titingnan na lang natin yung example. Kung paano siya ginawa. And kahit po si Jesus, ayan, next slide tayo. Ayan, si Jesus, siya po mismo, naranasan niya yung pakiramdam na nananalangin, na may surrender, may obedience, at may sakit. So, ibig sabihin po, sa magiging topic natin ngayon, prayer, alam na ng marami sa atin, or lahat tayo, alam na natin ito. Hindi po tayo titingin sa leader natin. Hindi tayo titingin sa pastor natin. Hindi tayo titingin sa sarili natin, ay kaya ko na mag-pray. Hindi po. Ang titingnan po nating example ay si Jesus. And dahil si Jesus po, ang ating titin na example, ang title po natin ay pakibasa naman po ng sabay-sabay in 1, 2, 3, go. Okay, so before we formally proceed po with our Word of God, may I request everyone po to please stand in reverence po sa Word of God. Ayan, sige. Basahin lang po natin itong verse. Ayan, ito po ay matatagpuan sa Hebrews 5, chapter 7 to 9. Sige, basahin po natin in 1, 2, 3, go.
Sige po, tayo po ay manalangin. Lord, nagpapasalamat po kami this morning kasi we have this opportunity, number one, na makapakinig po ng iyong salita na malaya, Panginoon, especially sa bansang ito. Kaya ang panalangin po namin, Panginoon, nihahandog po namin sa iyo ang aming mga puso. Lord, linisin mo ang aming mga puso na sa gayon maging malinis na vessel po ito, natatanggap ng salita mo, Panginoon. Reminder, Panginoon, especially about the prayer. And yamang ang magiging focus po namin ay ikaw, Panginoong Jesus. Ang prayer po namin, magkaroon kami ng focus. Maging open po ang aming mga hearts, Panginoon, to receive your word, Panginoon. Dahil lahat po kami rito, lahat kami pantay-pantay, Panginoon. Kaya ang prayer namin, pare-parehas po kaming matuto. Pare-parehas po kaming ma-remind, Panginoon, at pare-parehas po kaming mag-reflect, and kung may kailangan pong i-revive, Panginoon, especially sa prayer po namin, Panginoon, maging malaya ka po, Panginoon, na kumilos sa amin. Salamat po, Panginoon, sa opportunity, Panginoon, na makapakinig ng iyong salita, Panginoon, at patuloy, Lord, na kami po, Panginoon, ay makareceive, Panginoon, ng blessing mula sa iyong salita. Salamat po, Panginoon, gabayan mo kami in Jesus' name. Amen. Ayan, maaari na po tayong umupo. Ayan. So sige, tingnan lang po muna yung topic natin. Ayan, tingnan po muna natin ito. So Jesus, the ultimate example of IPM or Intercessor Prayer Minister. So tingnan po muna natin, ultimate. Okay, define muna po natin, basic muna, ultimate. Pag sinabi po nating ultimate, ibig sabihin, siya na yung pinaka. Ultimate example, pinakang example. So wala na tayong pwedeng ipantay sa kanya kasi siya na yun eh. Siya na yung pinakamataas, wala ka nang pwedeng itapat. And sa English, meron po tayong tinatawag na degree of comparison. Meron tayong tinatawag na good. Ang kasunod na ano, better. And ano yung pinakatuktok nun? Best. So ibig sabihin, when we say ultimate, siya na yung best. Hindi lang siya basta good example. Hindi lang siya basta better example, siya po yung best, yung ultimate example. And when we say example, meaning to say, meron po tayong tinitingnan na model. Ay, ito sample. Ito model. And ang ginagawa po usually sa model ay ano? Tinutularan. Pinapamarisan, ginagaya. Ngayon may mga picture po ako ipapakita. Marahil kilala nyo po itong mga ito. Ayan. Kilala nyo po ba ito? Especially sa boys. And sino po ito? Si Stephen Curry. So sa mga boys na mahilig sa basketball, siguro model nyo si Stephen Curry. Ginagaya nyo kung paano yung style niya, paano yung mga atake niya, ano yung strategy niya. And minsan, pati yung pananamit ginagaya natin. Kasi nga, model. Tinutularan natin. Next picture, ito baka kilala nyo rin po. Ayan. Kilala nyo po ba ito? Pastor Ronald? Okay. Magkapangalan. Ito po ay si Cristiano Ronaldo. Ayan. Isa rin po siyang sports. Ayan. So si Cristiano Ronaldo po tinutularan siya dahil ang galing nung discipline niya. Kasi siya po ay naglalaro, sporty po siya. So yung discipline niya, yung skills niya, and then yung success niya sa life, talagang hinahangaan, tinutularan, pinapamarisan. And dito naman po tayo, punta naman po tayo sa Pilipinas, especially sa mga girls. So ayan. Si Catherine Bernardo. Ayan. Baka po marami sa atin, especially girls, hangang-hanga po tayo sa ganda ng babaeng ito. Kung gaano siya kasimple, paano siya manamit, paano yung ugali niya. Siguro po ginagawa natin siyang model. And minsan siguro yung mga ine-endorse nila na mga products, brand, binibili natin. Bakit? Kasi gusto nating i-adapt yung katulad nila. Gusto nating pamarisan, gusto nating tularan. And balik po tayo, tayo po ay nasa IPM Sunday ngayong Sunday. Ang gagamitin po nating role model ay si Jesus, the ultimate example of IPM. Si Jesus po ay man of prayer. So paano po natin gagamitin ang model niya as a man of prayer para tayo rin po tularan natin yung tulad niya. And may titingnan po tayong model, sasagutin po natin ang tanong na ito. Paano ka magiging IPM? Tulad ni Jesus. So again po yung i-discuss po natin, hindi siya theory. Hindi po to idea. Ito ay ginawa na. Papamarisan lang natin yung step by step na pinagdaanan niya para tayo rin po ay maging katulad niya.
na mapanalanginin. Ayan. So, meron lang po tayong tatlo. Kung makikita nyo po yung outline natin, tatlo lang po ang outline natin. So, simulan po natin sa unang point. Pakibasa naman po, sabay-sabay, 1, 2, 3, paano ka magiging IPM? Maging intentional sa prayer mo. When we say intentional po, ibig sabihin, walang nagsabi sa'yo. Walang nag-utos sa'yo, hindi ka pinilit, but instead, sinadya mo siyang gawin. Intentional. Intention mo, ikaw mismo, bukal sa loob mo. So number 1, para tayo maging katulad ni Jesus na IPM, maging intentional sa prayer mo. And tignan po natin yung example na ipinakita ni Jesus sa Mark chapter 1 verse 35. Sabi po rito, madaling araw pa ay bumangon na si Jesus at nagpunta sa isang lugar na walang tao at doon siya ay nanalangin. So ano po yung intention na ginawa ni Jesus dito sa verse na ito? I-highlight po natin yung una. Sabi po dyan, madaling araw pa'y bumangon na si Jesus. So ibig sabihin po, merong number 1, merong fix na oras na siya ay nananalangin. Pero ang tanong, bakit po kaya madaling araw? Tingin niyo po kaya, bakit kaya madaling araw? Kasi tahimik pa pag madaling araw. Tsaka pagising mo, hindi pa nagsisimula ang lahat, wala pang tumatakbo sa mind mo, kung uunahin mo ang prayer, talagang makakapanalangin ka. Talagang mararamdaman mo siya. Kaya ang sabi dito, madaling araw pa'y bumangon na si Jesus. Kahit ang psychology po nagsasabi na kapag ikaw ay gumising, fresh pa yung mind mo. Kaya nga sa mga students, sina-advise, pag magre-review ka, madaling araw. Kasi mas ma-absorb siya ng isip mo. Kasi nga wala pa yung mga concerns mo throughout the day. So sabi rito, madaling araw. So intentional, gumigising ng madaling araw. Ano pa po yung pangalawa? Evident na intentional si Jesus sa prayer niya sa part na to. Highlight po natin yung pangalawa. Sabi po rito, nagpunta sa isang lugar na walang tao. So meaning to say po, meron siyang intentional na lugar, specific place, kung saan siya intentional na nagpupunta para manalangin. So tayo rin po, no, sana po meron din po tayong mga specific places or specific na lugar, area kung saan po tayo nananalangin. Pwede pong sa kwarto. And syempre, kung itatake po natin yung reality ng lahat in general, hindi naman po lahat ay may kwarto. Hindi naman po lahat sa atin ay may prayer room sa bahay. So paano kung ganun? Saan kami? Gusto ko naman, pero saan? So yung iba po, ang ginagawa, based na rin po sa mga nagpapatotoo rito sa unahan, yung iba po minsan sa CR. Habang naliligo, praise and worship, o hindi naman habang naglalabas ng sama ng loob, nagpe-pray, di ba? Minsan titiisin nyo lang po talaga yung amoy. Minsan. Okay, pero minsan doon sila nagkakaroon ng one-on-one kasi walang tao. Mas doon siya nagiging siya. Kumbaga wala kang kailangan itago, eto ako, Lord. So, depende. Okay, so pwede sa mga ganong pagkakataon. Pero maganda po, no, i-highlight po natin. Kasi pwedeng sabihin natin, ay, gumigising naman ako na maaga. Okay, meron akong lugar kung saan ako nagpe-pray. Pero ang struggle po dito, ang challenge po dito ay eto, bumangon. Pwedeng gumigising ka ng umaga, madaling araw. Let's say, for example, in my case po, as public school teacher, dyan lang po ako nagtuturo sa Anahasa. Ang klase po namin nagsa-start ng 6 a.m. So, dapat before 6 a.m., nasa school na, nakapag-time in na. Okay po, so gigising talaga ako na madaling araw. Pero yung reality, tao. Yung reality na, okay, intentional, nag-alarm ako, gumising, pero parang ang hirap bumangon. Nakakagising ka na umaga, pero yung laban dito, ang hirap bumangon. Tapos sabi pa rito, pupunta ka pa sa lugar, ang hirap pumunta sa isang lugar. But then again, ang example po natin ay si Jesus. Hindi po to idea lang, hindi po to theory lang, ginawa niya mismo. So si Jesus po mismo, pinakita sa atin, siya ay bumangon madaling araw. Tiniis siguro niya yung lamig dito. Tiniis niya. Bakit? Para nakita niya yung kahalagahan ng prayer. Siya ay intentional na nanalangin. Kaya masasabi natin, si Jesus, siya ang ultimate example ng pagiging intentional
sa prayer. Okay. Next po tayo, paano po tayo magiging IPM tulad ni Jesus? Punta po tayo sa pangalawa nating point. Pakibasa po ng sabay-sabay in 1, 2, 3, go. Okay, maging intentional saan? Sa progress mo, lalo na pagdating sa spiritual. Since ang context po natin ay panalangin. Communication or tulay between you and the Lord. Okay, so sabi po rito, tingnan po natin, intentional sa spiritual progress. Marami pong klase ng progress. Kaya po inanaraw natin siya sa spiritual. So tingnan po natin, talon po tayo sa verse 38. Kanina po galing po tayo sa verse 35, bumangon siya, nagpunta, nagpray. Pagdating po sa verse 38, basahin po natin, sabay-sabay, 1, 2, 3, go. Okay. Nung siya po ay nanalangin sa verse 35, hindi po binanggit kung ano yung pinag-pray niya. Kaya mapapatanong tayo, ano kaya yung pinag-pray ni Jesus dito? Ba't pa siya bumangon na madaling araw? Bakit pa siya nagpunta ron para mag-pray? Pero makikita po natin may action. Meron siyang ginawa. And then after that prayer, ano yung progress? Ano yung action na ginawa niya? Sabi po rito, meron siyang desire na makapangaral. And kung i-relate po natin siya sa ating sarili, after, minsan siguro po nagpe-pray tayo, Lord, sana, sa mga estudyante, sana pumasa ako. That is your prayer. Pero ang tanong, ano yung action mo? Ano yung progress after ng prayer mo? Siyempre, ikaw ay mag-aaral. O di kaya, ang prayer mo, Lord, sana magkaroon ako ng work. After that prayer, ano yung progress nun? Ano yung action na gagawin mo? Maghahanap ka ng trabaho, hindi ka matutulog pagka-amen mo. Tama? Hahanap ka ng trabaho. O kaya naman, nagpe-pray ka, Lord, bigyan mo ako ng good health. Yan, ito maraming makaka-relate. Pero, anong action na ginagawa mo? Nagpupuyat. Ginawa mong tubig ang soft drinks. Diba? Agahan tanghalian, may junk food. Hindi align yung prayer doon sa action. So, kailangan i-align natin siya. Ito yung prayer mo, and then ano yung progress nung prayer mo? Ano yung action? Or kung ito, ayan, Lord, gusto kong mag-grow sa relationship ko with you. I wanna grow with my relationship. Gusto pa kitang mas makilala. Anong action ang gagawin natin? Tayo ay magpe-pray, tayo ay magbabasa ng Bible, and syempre, hindi lang tayo makukontento doon. When we say progress, dapat progressive. Nagle-level up. Nag-pray ka, may action, nagbasa ng Bible, uma-attend ng Sunday service, pero hindi tayo makukontento doon kasi progress is progressive. Level 1, prayer. Level 2, a-attend. Level 3, ano pa? Makibahagi tayo sa mga gawain. Kapag kakailangan ng tao, tayo ay mag-volunteer ko, available. Kapag may ministry, tumulong tayo. So that is progressive. May progress yung prayer mo. And tingnan po natin dito, no? Pero syempre, hindi lang po yung masusukat sa action. Dahil po ang action na walang power ay nonsense. Kaya tingnan po natin dito, paano magkakaroon ng power yung action mo after you pray. Tingnan po natin yung example ni Jesus sa Acts. Ayan, talon po tayo dito. Sabi po dyan, alam niyo ang tungkol kay Jesus na taga Nazaret at kung paanong pinili siya ng Diyos at pinuspos ng Espiritu Santo or ng Holy Spirit. Mga kapamuso, pwedeng given po na magaling tayo. Given na may skills. Given na after we pray, talagang may ginagawa tayo. Pero alam niyo po, nonsense ang mga action na yun if we will not invite the Holy Spirit to work in us. Ang Holy Spirit, anytime kaya niyang mag-work. Kayang-kaya niya mag-work anytime. Pero ang question po dito, are we allowing the Holy Spirit to work in us? Binibigyan ba natin siya ng space? Binibigyan ba natin siya ng kalayaan na mag-move sa bawat action na gagawin natin after we pray? Again, pwedeng may skills ka, magaling ka, pwedeng matalino ka, pero that is nonsense without the power of the Holy Spirit. And whenever we invite the Holy Spirit to work, to manifest in our action,
ini-invite din natin yung progress na sumama sa bawat gagawin natin. So yun po yung importance. Sabi rito, pinuspos siya ng Holy Spirit. Kaya ano po sabi dyan sa dulo, nagawa niya ang mga ito sapagkat kasama niya ang Diyos. Ano yung mga nagawa niya? Dahil siya ay anointed with the Holy Spirit, guided by the Holy Spirit. Sabi dito, pumunta saan? Sa iba't ibang dako. Mahirap pong humayo. Mainit, iba't ibang tao, hindi mo alam kung ano magiging pakikitungo sa'yo. Pero nagawa niya yung bakit? Puspos kasi siya ng Holy Spirit. Ano pa? Gumawa ng mga kabutihan sa mga tao. May mga miracle na nagawa na hindi magagawa ng isang normal na tao na nakabase lang sa lakas niya, sa talino niya, sa galing niya. Hindi magagawa yun because of the power of the Holy Spirit. Sabi pa rito, pagalingin. And yung mga pagpapagaling na ginawa ni Jesus, hindi siya yung normal na pagpapagaling. May mga bulag nakakita. Sa case ni Lazarus, patay na, ilang araw na buhay. Inaalihan ng demonyo for how many years nakalaya. Kaya ba yun ng talino lang? Kaya ba yun ng skills mo lang dahil magaling ka? Hindi. That is possible because of the work and power of the Holy Spirit na ini-invite natin every time we pray before we do an action. Kaya napakahalaga po na tayo ay nanalangin. Again po, when we are inviting the Holy Spirit to fill us, we are also inviting the progress na mag-start sa atin. Ngayon, tingnan po natin dito. Anong klaseng invitation ang ginawa? Okay, sabi po rito sa Hebrews chapter 5, ito po yung una nating binasa. Sabi rito, noong si Jesus ay namumuhay pa rito sa lupa, siya'y nanalangin at lumuluhang nakiusap. Take note, Jesus is the Son of God, the man of prayer, and yet, sabi rito, siya ay nanalangin at lumuluhang nakiusap sa Diyos. So meaning to say, hindi lang po ito basta prayer. Hindi lang po ito basta paghingi. Mga kapamuso, makinig po tayo maigi. When was the last time you kneel in prayer and ask God, hindi ng provision, hindi ng protection, hindi ng wisdom, hindi ng guidance, but asking God for His presence? When was the last time na lumapit tayo sa prayer kay Jesus? Lord, I want to experience your power. I want to experience you once again. When? When was the last time we asked the Lord to give us the ability to forgive? When? When was the last time you asked the Lord to give you the courage, yung tapang, yung passion, yung puso, to reach out the people around you na nangangailangan? When? Kailan po? When was the last time we kneel and bow at the feet of the Lord to experience His presence? Kailan po? Yung huling pagkakataon. Kasi if we don't know the answer, if we cannot answer that question, we don't have the right. Wala po tayong karapatan na sabihin, ay, prayer is basic. If we cannot answer that question, or if we don't know the answer, we don't have the right to say that prayer is simple. And if we don't know the answer and cannot answer that question, we don't have the right to say na I prayer, alam ko na yan. Kasi kung alam mo na, then why don't you know the answer to that question na kailan yung last moment na you ask Jesus for His presence? Kaya ito po yung maganda rito, mga kapamuso. Kapag nakikita natin ang topic ay parang simple. Ay, alam ko na to. Napakagandang opportunity po nito para makita natin yung other lens, yung other perspective na ay baka may mas matutunan pa ako. Or kung namatay na, yung desire for God's presence in the spirit of prayer, baka this is a reminder for each one of us, lahat sa atin, na tayo pumuli once again ay lumapit kay God, kay Lord. Hindi para humingi ng kung ano man, kung hindi maranasan muli yung power, yung presence na kasama siya.
So napakagandang chance and opportunity po ito. And at the same time, when we come to the Lord, sabi po dito, dininig siya ng Diyos. Sino? Si Jesus, dininig siya ng Diyos. Bakit? Because whenever we come to God in the spirit of prayer, naha-highlight po yung humility. Bakit? Whenever you come to the Lord, ina-accept mo na hindi mo kaya ng ikaw lang. And napakahirap po manghingi ng tulong. And dito, sabi, umiiyak, lumuluhan, nakiusap. Anak siya ng Diyos, pero humihingi ng tulong. So yung reality na ikaw iiyak ka para manghingi ng tulong, ang hirap nun. It takes a lot of courage, it takes a lot of pride na ibababa mo para ka humingi ng tulong. But then, whenever you come to the Lord in the spirit of prayer, naha-highlight yung humility mo. Yung dependence mo na, Lord, without you, I can't do great things. So yung humility, nakikita po rito. Kaya nga po, nagkaroon ng progress yung prayer ni Jesus dahil meron siyang humility. Ayan, and nagkakaroon po ng power yung prayer natin. Ayan, lalo na kapag yung puso po natin ay nakikita ni Jesus na genuine and hungry, uhaw for His presence. Yan. Kaya nga po, ayan, sabi rito, si Jesus ang ultimate example ng pagiging intentional sa kanyang spiritual progress. Ayan, amen po. Last point po natin, dito po tayo magtatapos, since 3 lang naman po ang ating outline. Paano po tayo magiging IPM katulad ni Jesus? Pakibasa naman po ng sabay-sabay. In 1, 2, 3, go. Intentional sa pagmamahal. Ayan. So, ang pagmamahal po ay masyado siyang malawak. Parang yung progress, kaya kailangan natin siyang i-narrow down. Ano yung focus? Kasi po, di ba sa Bible, pag pinag-uusapan ay love, minsan usually pa. Kapag February, ang na-highlight yung 4 na klase. Yung eros, pagmamahal between man and woman, yung phileo, pagmamahal sa kaibigan, storge, pagmamahal sa family, agape, pagmamahal ni Lord, unconditional sa mga tao. Pero ang tanong, ano naman yung sukatan ng pagmamahal mo kay God? Paano natin susukatin yung love mo, pagmamahal mo, intentional love mo kay Jesus? So tingnan po natin itong verse na to. Balikan po natin yung una nating verse. Sabi po rito, madaling araw pa'y bumangon na si Jesus, nagpunta at nanalangin. Ang tanong, nasan yung word na love dyan? Nasan yung word na pagmamahal dyan? Wala po, di ba? Pero makikita natin, may action. Kasi maaari pong pekein yung love kapag verbal lang. Ang daling sabihin, I love you. Mahal na mahal kita, ikaw lang, sapat na, promise, ikaw lang. Madaling sabihin. Pero paano po natin patutunayan sa action? Kaya po masasabi natin dito, si Jesus, yung love niya, nag-speak louder yung action kesa sa word. So wala yung word na love, wala yung word na pagmamahal, pero makikita sa action, intentional. Bumangon, nagpunta, nanalangin, communication, intentional. Okay po? And dito po sa John chapter 17, hindi ko na po inilagay rito, pero isa-summarize ko na lang po. Sa John 17 po, dito po i-describe or isinulat ni John yung huling prayer ni Jesus bago po siya arestuhin. At alam niyo na po, maipako sa cross, and then Holy Week po next week, talagang madadaanan po natin siya. Pero sa John 17 po, yun po yung last prayer niya bago po siya arestuhin. And to summarize po yung laman nun, siya po ay nag-pray. Petition prayer sa kanyang Ama, si Lord, si God the Father. So this is a one-on-one, intimate, genuine prayer between Him and His Father. Na pinapag-pray niya na, alam niya kasi na mamamatay na siya after niya mag-pray doon. After niya mag-amen doon, alam niya dadakipin na siya. So ang prayer niya dito, sabi niya kay God the Father, Lord, alam ko ibabalik mo na yung glory sa akin na nawala kasi nagkatawang tao ako. Ito yung mga sacrifices, tinanggap ko, etc., etc. And then after nung petition prayer niya,
siya ay nag-intercede. Kasi alam niyang mamamatay siya. So, maiiwan yung mga disciples niya. So, after niya ng petition prayer, siya naman ay nag-intercede na nalangin para sa mga disciples niya na maiiwanan. And then after that, nag-pray din siya para sa mga tao pa na aabutin ng mga disciples niya. And ang magandang bagay po dito, na habang binabasa ko, natutuwa po ako kay Jesus kasi yung prayer niya, lagi niyang ina-acknowledge na, Ama, salamat sa pagmamahal mo sa akin. Kasi kung hindi mo ako minahal, hindi ko sila mamamahal din. At hindi sila magmamahal pa ng iba. Kaya salamat, minahal mo ako, kaya ako nakakapagmahal. Ganun po yung rotation niya. Nung binasa ko po siya. Kaya po rito, ayan, tingnan din po natin yung sa Matthew. Ayan, same context po ito. Ito rin po ay last prayer ni Jesus, pero magkaiba po sila ng perspective. Yung kay John, yung po nabanggit ko, kani-kanina lang. And then yung kay Matthew naman po, ito yung perspective niya sa same scenario. Ang finokus niya naman po is yung moment ni Jesus sa Gethsemane bago siya dakipin. So sabi po rito, isinama ni Jesus ang kanyang mga alagad sa isang lugar na tinatawag na Gethsemane. Medyo tingnan lang po natin ng mas malalim pa yung word na Gethsemane. Kasi po yung word na Gethsemane, galing po yan sa Hebrew word na Gat and Shemen. Gat Shemen. Na ang ibig sabihin po ay oil press or place of oil press. Ganito po ang itsura niya sa makalumang panahon. Ganito po itsura. Ayan. So pinepress po yung mga olives. Yung mga olives, pinepress yan, pinipisa. Okay? Para lumabas yung katas niya at maging oil, maging mantika. Ayan siya. So, pinepress po yan. Nilalagay po siya dyan para mapisa, lumabas yung katas. And kapag ka po nakuha na yung katas, syempre po, ayan na yung magiging outcome niya. So, yan po yung Gat Shemen, Gethsemane, oil press. Pinepress ka, pinipisa para lumabas yung oil mo. Okay? And then, ito naman po yung Gethsemane, pagdating po sa lugar. Ayan. So ito naman po ay yung site kung saan sinasabi yung agony in the garden. Kasi dito po naaresto si Jesus bago siya, dito po siya huling nagpray bago siya arestuhin. And then yung symbolical meaning po niyan, or metaphorical meaning po niyan, ang Gethsemane po, ito po ay isang lugar na nagre-represent ng crushing experience. Yung sobrang intense na sorrow, na emotion, and total submission to God's will. Na Lord, sige, mapepress na talaga ako. Naluray-luray nga siya eh. Yung katawan niya, no? Bago siya ipako sa krus. Talagang yung pressing, yung sorrow experience. Kaya nga sabi po rito, di ba? Siya ay naghihinagpis sa panalangin. Siya ay lumuluha habang nananalangin. Kasi nakikita niya na yung pagpipisa na madadaanan niya after niyang manalangin. So ang Gethsemane po, this is a place of agony, pressing experience. Kaya nga po sabi rito, ayan, sinabi niya sa kanila, sa mga kasama niya po, yung mga disciples niya, dito muna kayo at mananalangin ako sa dako roon. Ngunit isinama niya sina Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo. So sabi po rito, nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Nagsisimula ng ma-press yung damdamin niya, nararamdaman niya na yung pressure. At sabi pa rito, halos mamatay. Di ba po yung olive kapag pinisa, wala na siya, patay na siya sa dati niyang itsura, pisa na eh. So parang si Jesus po, dito sa scenario na to, nagmistulan po siyang symbolical olive na pinepress para lumabas yung oil. Kaya po dito sa Gethsemane, sa last part po, sa verse 39, sabi po rito, siya po ay nagpawis ng dugo. Sa sobrang pressure, sa sobrang intense sorrow nung moment, yung dugo na hindi naman dapat lumalabas sa pores ng tao kasi yan ay daanan ng pawis, lumabas yung dugo. So, ibig sabihin, ganun ka-intense yung nararanas, ganun ka-intense yung pressing na pinagdaanan ni Jesus dito. Pero makikita po natin, dahil intentional yung pagmamahal niya sa Diyos Ama at sa tawag niya, sabi po rito, siya ay sumunod, obedience. Kaya nga po ang sabi rito, ngunit hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang mangyari. Yung total surrender, yung total obedience, at yung pain, yung crushing experience, naranasan po ni Jesus.
Again, dito po sa verse na ito at sa mga dumaan, wala pong binanggit na salitang pagmamahal. Walang binanggit na love, pero may action. May pagsunod. Okay? And action speaks louder than words. And ang action po dito na ginawa niya na talagang louder talaga is yung obedience. And obedience is a result of love. Yan po ay bunga ng pagmamahal. Ngayon sa lahat po ng pinag-usapan natin, yung tatlo, ayan, si Jesus po, ultimate example ng kanyang pagmamahal, makikita po natin na si Jesus, hindi lang po siya basta nanalangin. Siya po ay intentional, may progress yung intentional prayer niya, at higit sa lahat, intentional yung pagmamahal niya. Na hanggang sa dulo, siya po ay sumunod sa kalooban ng Ama. At kung iisipin po natin, yung prayer life ni Jesus, hindi po siya naging madali. Hindi talaga siya madali. Okay po, kasi dumaan siya sa Gethsemane, sa lugar kung saan siya ay nape-press, sa lugar kung saan masakit talaga, at sa lugar ng surrender. Kaya nga po, ang tanong po rito ay hindi lang marunong ba akong mag-pray? Or nagpe-pray ba ako? Kasi ang tanong po rito, handa ba akong ma-press para sumunod sa Diyos? Dahil ang totoong intercessor po, ang totoong nananalangin, hindi lang po siya nagdadasal, hindi lang siya humihingi, siya po ay sumusunod. Ang tunay po na nananalangin, hindi lang siya humihingi, siya ay nagpapasakop. Lalo na kapag ibinigay na yung sagot sa panalangin. At ang tunay po na nananalangin ay hindi lang umiiyak, kundi nagpapagamit po. Kaya ngayong araw po, ang challenge po natin, or to summarize, yung pong ating topic, number 1, maging intentional po tayo sa prayer natin. Maglaan po tayo ng oras, maglaan po tayo ng tamang lugar, at higit sa lahat, tayo po ay maging intentional sa pagbangon. Intentional na manalangin. Pangalawa po, tayo po ay maging intentional sa spiritual progress po. Lagi po natin i-invite ang power ng Holy Spirit nang sa gayon, yung action mo after you pray ay malaki pa ng power. Para magulat ka na lang, uy, nagawa ko to. Yes. Why? Because at the very beginning, you invite the Holy Spirit to work within you before you do something. And pangatlo po, maging intentional po tayo sa pagmamahal po natin na kahit mahirap, kahit may pressing, pipiliin po nating sumunod. Dahil sa dulo po ng lahat, ang panalangin ay hindi naman po is, Lord, gawin mo kung ano yung gusto ko. Kundi gawin mo, Lord, kung ano yung gusto mo sa buhay ko. And si Jesus po, kahit po siya ay anak ng Diyos, siya po ay natutong sumunod sa pamamagitan ng pagtitiis. So ano pa po kaya tayo? Natitingnan na lang natin, papamarisan na lang natin, susundan na lang natin yung model na ipinakita niya. So this Sunday po, wag lang po tayong maging tao na marunong mag-pray. Kundi maging tao po tayo na binabago, pinagpo-progress, at nakikita yung pagmamahal as we pray. Kasi po, when we pray, and when prayer changes us, changes you and me, that's when God can use you and me for greater things. Kaya may I invite everyone po na tumayo at awitin po natin yung awit kanina.